Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang mga Muslim, ang mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbabawalan ng tinatawag na pananalita na kung saan ay hindi magaganda na pananalita. Tulad halimbawa ng panlilibak, pagtsismis, mga pananalita ng mga masasakit sa kapwa, panginginsulto, ay ibig sabihin ay ipinagbabawal sa mga taong mga Muslim, mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang pananalita ng hindi magaganda ay ipinagbabawal, ang pagpatay pa kaya ng tao ang hindi ipinagbabawal. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, napakalinaw ang talata sa banal na Quran na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na ipinagbabawal na pumatay ng tao, maliban lamang sa kung ito ay karapat-dapat o kaya ay katotohanan. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Malinaw mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, wala taqtulun nafs, at huwag ninyong patayin ang buhay, ang tao, allati haramallahu illa bilhaq, na kung saan ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa kung ang pagpatay ay ibig sabihin ay nasa katotohanan, nasa tamang pamamaraan sang-ayon sa pananampalatayang Islam. Kama dhakarna anna al-jihad laysa bimana al-qital faqat. Hindi ibig sabihin na kapag narinig natin ang termo, kalimat jihad, ang termo ng jihad ay ibig sabihin ay yung pakikipaglaban o pakikipagpatayan o pagpatay. Hindi mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sapagkat ito ay may mga aksam, may mga uri ito. Ayon kay Imam An-Nawawi, na kung saan ay sinabi niya, yang qasimul jihadu ila salasati aksam. Ang termo ng jihad ay mayroong tatlong uri nito. Hinati sa tatlong uri ayon kay Imam An-Nawawi. Awalan, jihadun nafs. Thaniyan, jihadul munafiqin. Wa thalithan, jihadu al-kuffar al-muharibin. Tingnan ninyo mga kapatid. Si Nawawi, ito ang ipinaliwanag ni Nawawi. Iba pa sa mga paliwanag ng ibang mga pantas tungkol sa mga uri ng jihad, termo ng jihad, pero si Nawawi ay tatlong, ibig sabihin ay uri nito, na unang-una ay jihadun nafs. Jihadun nafs, ang jihad sa sarili. Ano ang ibig sabihin ng jihad sa sarili? Kasi para maunawaan natin ang termo nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na hindi natin dapat ikatakot, kasi kapag narinig natin na termo na jihad, ibig sabihin nakakatakot na dahil pagpatay, kamatayan na ang pinag-usapan. Hindi mga kapatid. Hamlun nafsi alal qiyami bil wajibat wa tarkil muharramat. Dadalhin mo ang sarili mo sa kung papaano mo ito isakatuparan ang mga tungkulin. Ang mga tungkulin, ang iyong mga tungkulin. Katulad ng pagdarasal, katulad ng zakat, katulad ng pag-ayuno, katulad ng anumang mga ipinagutos sa Islam na kailangan natin tuparin, ay ibig sabihin, ayan ang tumutukoy sa jihadun nafs. At saka, yung tarkul muharramat, yung iwanan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pag-inom ng alak,
Katulad ng pangangalonya, katulad ng riba. Kung hindi mo yan maiwasan, hindi mo makontrol ang sarili mo na huwag mong gawin ang mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, failure ka sa sarili mo. Lianna an-nafsa tahtaju ila mu'anatin wa mujahada. Nangangailangan ng suffer, yung pagsasuffer, yung pagsasakripisyo, pagtitiis. Kaya nga tinatawag na jihad, badlul juhd, indal Imam Nawawi. Ibig sabihin na yung pagsasakripisyo o kaya ay pagtitiis ng tao. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang tao mga kapatid ayon sa mga pantas ay ang kanyang buhay ay o ang kanyang kaluluwa, nafs, kaluluwa man o kaya ay buhay ayon sa pagpapaliwanag ng termo ng kahulugan ng tinatawag na nafs ay ibig sabihin ay mayroong dalawang bagay. Unang-una ay ibig sabihin ay nafsan ammaratun bisu wa nafsan mutmainna. Ibig sabihin na yung kaluluwa ng tao, kay buhay ng tao na kung saan ay umaakay tungo sa masasama. Pangalawa ay yung kaluluwa o kay buhay ng tao na kung saan ay masagana o kaya ay mapayapa. Kaya mga kapatid, nararapat sa sino mang taong Muslim na papangingibabawin niya yung ibig sabihin ang kanyang kaluluwa o ang kanyang buhay na mapayapa, masagana at may babaliwala ang tinatawag na ammaratun bisu, yung umaakay tungo sa mga masasama. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Innan nafsa la ammaratun bisu. Napakaliwanag mga kapatid na nananampalataya sa Allah na ang kaluluwa, ang buhay, ang tao ay ibig sabihin ay umaakay tungo sa mga masasama. Naguutos tungo sa mga masasama. Mapapansin niya natin mga kapatid, sa ating mga sarili mga kapatid, kapag mayroong dalawang bagay na pupuntahan natin, yan ay mabuti, yan ay masama. Tulad ng mga okasyon sa Islam, tulad ng mga party, mga birthday, mga ano man dyan, na minsan ay mas kumikiling ang kagustuhan natin na doon pupunta sa mga bagay na yun na kung saan ay ipinagbabawal. Pangalawa mga kapatid ay yung tinatawag na jihadul munafiqin, ay ibig sabihin yung pagdigmaan o kaya ay jihad sa mga taong mga mapagkunwari. Mga munafik, yung mga mapagkunwari. Na kung saan ayon sa mga pantas, jihadul munafiqin min as'abi ma yakun. Ibig sabihin ay kabilang ito sa kung saan ay napakahirap. Napakahirap mga kapatid dahil hindi mo alam na ang kasama mo pala ay matinding kaaway. Kad yakunul munafiq yusalli, yatasaddaq, wa yasum, wa yuzhiru bi annahu mu'min, walakinnahu jasus. Tingnan ninyo mga kapatid, maaari na ang taong munafik, ang taong mapagkunwari, ay ibig sabihin ay magdasal kasama mo, mamimigay ng kawang-gawa, nakikita mo, mag-ayuno, kitang-kita mo. Papatunayan niya o kaya ipapakita niya sa iyo na siya ay mu'min, nananampalataya, kasama mo sa mga usaping pananampalataya. Pero siya pala ay hindi. Marahil minsan ay intelligent. Marahil minsan ay masama ang kanyang mga intensyon. Kaya ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Humul adu fahdharhum. Makikita natin mga kapatid sa banal na Quran, nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kahulugan nito, sila ang kalaban. Yung tao na mapagkunwari, siya ang ibig sabihin ay tunay na kalaban. Ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, humul adu fahdharhum. Mag-ingat ka sa kanila. Mag-ingat ka sa kanila. Sa isang talata mga kapatid na nananampalataya sa Allah, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
Napakalinaw ang talatang ito mga kapatid na i-describe ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mapagkunwari. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. At kapag nakatagpo nila, nakausap nila ang mga taong mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, qalu amanna. Sasabihin nila ay kami ay nananampalataya, kami ay naniniwala. Ang aming pananampalatayang Islam. Kami ay naniniwala sa Allah. Kami ay naniniwala kay Propeta Muhammad. Sasabihin mismo ng kanilang mga bibig na sila ay nananampalataya. Wa idha khalaw ila shayatinihim. Tingnan niyo ang ta'bir ng Allah subhanahu wa ta'ala. Shayatin. Ru'asaihim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag sila ay tumalikod na patungo sa kanilang mga mastermind, ang kanilang mga pinuno, ang kanilang mga shayatin. Ibig sabihin ng mga leader, wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. At ang kanilang sasabihin ay magkakasama man tayo. Tayo man ang magkakasama. Kami, sabi nila, kami ay nililinlang lang namin sila. Nililinlang lang namin ang mga taong mga Muslim o ang mga nananampalataya. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya napaka-critical na magkaroon ka ng kaibigan na munafik. Ibig sabihin ay mapagkunwari. Na alam natin ang ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa alamatul munafik, ibig sabihin ay palatandaan ng taong mapagkunwari kapag siya ay nagsalita ay kasinungalingan, kapag siya ay nangako ay hindi tutupad sa pangako, kapag siya ay pinagkatiwalaan ay hindi mapagkakatiwalaan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, pangatlo na sinabi ni Nawawi na jihad, unang-una nabanggit natin kanina ay jihadun nafs, pangalawa ay jihadul munafiqin, ang pangatlo naman ay jihadul kuffar al-muharibin. Ibig sabihin na yung jihad sa mga taong mga hindi nananampalataya na mga taong mga pumapatay sa mga nananampalataya. Ito yung sinasabi na kung saan ay sila yung mga tao na wala silang hinahangad kundi upang patayin ang mga Muslim, upang patayin ang mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? At kayo ay makipagdigmaan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga tao, alladhina yuqatilunakum, sa mga taong pumapatay sa inyo. Wala ta'tadu, at huwag kayong lumagpas ng hangganan, limitasyon ng tinatawag na pakikipagdigmaan o kaya ay rules and regulation ng pakikipagdigmaan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sapagkat katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya minamahal ang mga tao na lumalagpas sa tinatawag na hangganan ng pakikipaglaban alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sikapin natin na maging matatag ang ating mga sarili, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay unang-una na kukunin natin ay papaano natin implementa sa ating sarili ang ibig sabihin ay jihadun nafs. Papaano natin implementa sa ating mga sarili, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na kung saan ay ang pagsasagawa natin sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-iwas natin sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum.